All right, let's proceed. Okay, so I'll skip this, no, since most of the time you're able to ano naman to read itong mission, vision, core values, and motto. And I know, no, even dito sa campus natin, you're able to see itong vision, mission, core values, and motto natin. Am I right, guys? Please hit the thumbs up. Okay. Okay. Thank you, guys. All right. Um, for the course description, no, can somebody since I already have the ano na no, the expectations, and most of you guys, you don't know what should be your expectation is, di ba? So right now, can somebody um call this read the course description, no? Siguro ikaw na lang, Nick. Nick? Di po kita ng buo yung yung slide. Putol Ah, po. ayan. Kita na? Okay na po. Okay. Sige. This course introduces students to the different software being used in hotel and restaurant as part of their daily transactions and activities. Students will also be familiarized with the process and techniques being implemented in software following the normal procedures in any information systems. Yeah. Thank you, Nick. So it's all about the information systems, no. So usually ito yung ano, no. Ito sa ibang course to, if I'm not mistaken. Pero sa ibang course nga, pero as you know, there is a daily transactions and activities which being the software is being used, or the information systems. No, ibig sabihin, tulad ng mga Facebook natin, everyday natin ginagamit yun, di ba? Lahat ng mga transactions nakalag. Lahat ng ginagawa natin, including yung pag-hit natin ng like, pag-hit natin ng comment, pati yung mga history, mga pagpo-post natin, nakikita natin, di ba? All of the transaction, daily transactions and activities will be recorded. Okay? So, next natin is the course outcomes. So ano ba yung ibig sabihin ng course outcomes? So definitely once we were able to complete this course, definitely the student or you guys can able to understand, or should able to understand at the minimum, able to first yung CO1, explain the role and importance of information system in our organization. So what does it mean? No? So you're able to explain na ano ba yung importance ng information system. No, kasi kanina when we are discussing ano ba yung expectation niya or natin, no, dito sa course na to. We don't know yet, no? Wala pa tayong idea, pero right after this we are able to complete this or this course, definitely you can able to explain na ano ba yung information system. Okay? The next would be the CO2, analyze the challenge and opportunities of the internet and other network systems. So ibig sabihin, you can able to analyze na daw. Ano ba yung mga challenges, no? And opportunities na pwede mong gawin, no, over the internet and the network system. Ibig sabihin ng mga network system, ito yung tulad ng Facebook, di ba? Yun, yung internet din, and network system din siya, kasi you can able to access whether kung nasaan ka man. Whether you are in your house, your school, or anywhere, no? Kahit nga nasa CR tayo, pag nagpe-Facebook tayo, alam natin, di ba? We are able to access as long as we have the internet connection. Okay? And then next outcome would be the CO3. You can able to explain the concept behind the e-commerce and its importance. Can somebody know what is the e-commerce? Meron ba kayong idea, guys?
Sige. Kate, can you answer my question? Do you have any idea what e-commerce means? O ano ba yung meron sa e-commerce? Angela? Okay lang to say no. No problem. Sir, hindi ko po sure. Okay, sige. How about you, Kate? You're typing? Buy and sell online. Lapit na, no? Medyo. How about you, Adrian? Sa tingin ko lang po customer service or yung call center po. Ainda. Tristan. Tristan. Transaction. Guys, I hope, no, hindi naman masyadong mahirap sa atin na mag-speak or mag-ano agad, mag-react, no? Kasi sayang yung oras natin, naghihintay tayo, ano? Okay? So, react agad tayo, guys, ha? Sige. Transaction, Tristan. How about Margie? Something about business po, mga commercial something. Commercial, yeah. Rovic? Parang online shopping, sir. Yeah, that's a good one. Nick? Ano po? Commercial, trading, pero online. Okay. So, Rovic, how can you able to get the answer? Is it stock knowledge or maybe nag-research ka just now? Siguro po, kasi nung unang narinig ko po yung e-commerce, ang naisip ko po yung Amazon. Yeah. Pero how did you know that? Siguro po lang, parang knowledge ko na lang din po from before. So, stock knowledge siya. Opo. Hindi, pero you did not able to do some research just now. Tama ba? Hindi po. Okay. Yeah. Pero that's a good answer, no? So, parang ano yan, no? Tulad nung yung ano natin, yung Lazada. 'Di ba? Tapos yung mga online bookstore, 'di ba? O yung ano yung nasabi mo kanina, Rovic? Amazon? Opo, Amazon. Ayan, that's a good example, no? So, e-commerce is the one na meron tayong mga transaction na halimbawa bumibili ka online. Halimbawa nag-ano ka, yung online reservation and hotel systems, no? So nag-aano ka, nag-a-accept ka ng mga booking. O nag-a-accept sila ng mga booking at the same time pagka nagre-reserve ka, no? Online reservation and information system, no? Mga ganun. So pagka meron tayong involved na mga money, parang nagbebenta tayo, no? That's what you call the e-commerce. Right? Sige, next. And ano ba yung importance nun? No, bakit kailangan natin ng e-commerce nowadays? So kayo guys, sige, ikaw na lang, baka masagot mo, Rovic, no? Bakit kailangan natin ng e-commerce nowadays? O bakit natin ginagamit yung e-commerce nowadays? Use your stock knowledge. Kasi, sir, I think dala na rin ng panahon since everything's modernized and merong purpose and may convenience when it comes to yun nga po yung online shopping. Though may mga risk, may mga challenges, especially like yung
yung kunyari po yung sa actual item, hindi naman po siya, hindi physically mahahawakan and stuff. So I think yun nga po, dala ng panahon and may mga certain advantages such as yung time and yung transportation po na mas malilesen. So that's a good point. No? So may mga may mga pros and cons di ba? Pros and cons. Kasi first and foremost, yung disadvantages niyan. Una-una marami nang nangi-scam nowadays. And then ano ba nabibigay natin yung mga na-upload natin yung mga information, personal information ng mga user online, di ba? So that's one of the risk. Ano pa ba? Hindi, punta naman tayo sa advantage. Advantage niyan, even if nasa bahay ka lang, no, you're able to shop, 'di ba? You do not need to go outside pa. Pero minsan kasi sa akin, no, personally, yung pinaka disadvantage niyan, yung minsan pagka mahilig ka ba sa sapatos, Rovic? Or kayo guys? Mahilig ba kayo sa sapatos? Oh, thumbs up lang. Oh, yeah, mahilig daw si Rob. Hello guys, can you hear me? Medyo na-disconnect ako. Okay, sige. Thank you. So minsan no, ang nagiging ang personal disadvantage na na-experience ko diyan is that halimbawa meron akong gustong bilhin na sapatos. Halimbawa latest na sabihin natin Jordan. No? Jordan Dunk. Dunk high na lang sabihin natin. Yan. Halimbawa sinukat ko siya. Ang size ko kasi usually size 12, no. Pero sinukat ko siya. Sobrang luwag. No, sobrang luwag siya dun sa size 12 na meron ako na ginagamit ko. Na na previously binili ko. So ang mahirap nun yung ire-return mo pa. Di ba? So tulad nun, kaya minsan yung mga binibili sa Lazada or sa Shopee, hindi ako basta-basta bumibili doon. No, actually hindi ako bumibili ng sapatos doon, but I usually go to the store, maybe dun sa Paseo or dun sa Nuvali, or siguro nagsha-shop ako dun sa Nike app instead of dun dun sa Lazada or sa Shopee, di ba? Kasi mas sigurado dun sa Nike app eh. Kasi kung siguro yun yung pinagkakatiwalaan ko na store, yung Nike app. Kasi ano siya eh, yung sizes niya is universal para dun sa lahat ng Nike stores, di ba? Anyway, let's proceed with the presentation. Here's would be the topics that we're going to discuss for this course. Okay, first is the information system or systems rather, personal, legal, ethical, and organizational issues of information system, and also protecting information resources. So this would be the topics that we're going to discuss for Module 1. So ibig sabihin ng Module 1, it seems that this is our prelim. Okay? Then the next would be the Module 2 or the sabihin natin midterm, no? The internet, intranet, and extranet. Ayan, e-commerce yung pinag-usapan natin kanina. No, yung online selling, no? Tapos global information system or the GIS. That would be covers the module 2. Then module 3 would be the enterprise systems.
and building successful information system, and also emerging trends, technology and applications. No, so this will covers the course modules that we have for this course. Okay. Our requirement, no, para hindi actually I think this is ano, no, this is something na ano, um, we know, no, even during the first day that we joined the Malaya, no. So or nag-aral tayo dito sa Malaya na ito yung ginagamit para sa lahat. I don't know kung meron pang iba, pero as far as I know, no, ito yung ginagamit natin. Okay, hold on let me just find my charger for a while. Saksak ko lang yung charger ko. Okay, so for the first module, meron tayo for the 3 modules, no, we will be having learning task. So siguro ito yung ano natin, mga quizzes. And then module assessment, ito na yung exam. Okay? So make sure na you are able to, ito kahit 40% to, make sure na kumpleto natin dito kasi pagdating ng ano ng ano natin ng final exam or final grade, malaking ano to, malaking portion yung 40% natin. Okay? So maraming minsan pag halimbawa na para pumas tayo, we just need 60, no? Minsan pagka mga 58, 59, so sayang, no? So kung wala tayong pinasa dito, halimbawa dito meron tayong isang learning task. So ano na agad 'yon, yung 40% natin for the module 1 ano na, zero na 'to. So 60% na lang yung pag-uusapan natin for the module 1. So sayang, no? Pagdating ng dulo, maghahabol kayo tapos magre-request tayo ng baka pwede tayong mag-remedial. No? So sorry, but I don't usually do a remedial, no? So kaya as pag may pinapagawa sa atin, whether online man 'yan or um, whether face to face, you just need to submit, no? Not just submit but also kailangan merong ano siya, merong value. Ibig sabihin ng value, maganda yung score. Para hindi na tayo kailangan maghabol dun sa na we can able to meet yung 60%. Okay? Kasi I understand, no, na mahal yung tuition natin dito kaya wag nating sayangin. Okay? So based on your experience, no, may mga nagpapa-remedial, may mga nagre-request ng remedial exam but na um, na I'm not able to provide that, no, kasi una-una nakikita mo zero siya hindi siya nagpasa tapos magre-request siya ng remedial exam. So as fast dapat, no, we're able to provide, no, we're able to kung ano yung requirement natin dito o ano yung mga quizzes natin dito, we should be able to participate or to submit. Okay? So para wala tayong pag-uusapan ng ano ng dito sa pag maghahabol lang tayo or mga any remedial. Okay? Or special subject. Okay? So course rules. Ito, wait lang baka hindi nyo marinig Share ko lang with sounds. I-play ko to.
Yan. Rinig nyo guys? Thumbs up lang? You're able to hear it? Okay. Created using Powtoon. Okay, is there any question for the course rules? Click thumbs up kung walang question. Okay. All right. So other matters. So Plex learning, no? So then communication, you can use yung MS Teams, no, or email, just in case that you have any question. And then tasks and deliverables, you will be given 1 or 2 tasks per topics in a module, no. And then most of the time, no, we're going to maximize yung tasks through the BBL, you know, and deadline is usually 1 week. Or siguro, I will give you, kung hindi man siya 1 week, I will make sure na there is enough time. Okay? Thus, will be given multiple attempts. Actually, sa akin, no, baka hindi natin maging multiple attempts, no? But, baka single attempts lang to. No? Kasi, una-una, um, ano tayo meron tayong internet di ba? So, we're able to, meron din tayong meron din tayong mga learning modules, no? So, meron tayong mga slides that we can able to use, no? So, we were not able to answer yung task natin if we were not able to review. Okay? So, is there any question, guys? Before we move to next topic? Wala? Lang Okay. So, ano lang to, very quick lang, no? Kasi more on the introduction naman tayo ngayon. Okay. So, information system, no? This is an overview lang din. So, IT1, actually, baka hindi na updated to, no? Pero, most probably, management information systems yung subject natin. Okay? So, learning outcomes, no? We're able to discuss application or discuss common applications of computers in information systems. Tulad ng mga application nito, tulad ng Facebook, YouTube, di ba? And other applications pa. Okay? Explain the differences between computer literacy and information literacy. Okay? And define a transaction processing system. And we're able to define management information systems and describe 4 major components of an information system. And last, or number 6, discuss the differences between data and information. Okay?
Alright, baka hindi natin ma-capture ito lahat, no? But at least we're able to, since this would be our first day, no? So, tama na, this is our first day, guys. Kasi hindi tayo nakapag-meet nung last week on December. Ito. Kasi alam ko ano na to eh. Ito, 20 tayo. Ito ata yung last day natin. Tama ba, guys? Hit lang natin ng thumbs up if I'm correct. Okay. Alright. So, computers and information system in daily life. No. Kaya guys, pagka sinabi natin computers or information system, ano ba yung ano natin dito? Ano ba yung importance natin in our daily life? Sige. Since you are just newly joined, new join, no? Or newly joined, Alessandra, can you answer my question? Ano ba yung importance sa'yo, no? Ng computers and information system in our daily life? Sir, sorry. Yeah, that's fine. Yung Sorry, nawawala ka. tulong po siya sa Sorry? nakakatulong po sa trabaho. Yeah. How come, no, na nakakatulong siya? Yeah, we understand that nakakatulong siya, pero how come? Sa pag-organize po. Pag-organize? Add other answer? Baka meron ka pa? Access po na Sorry? Sige, baka matulungan tayo ni ano, ni process in computation of information. Okay, Margie, ano ba yung importance sa'yo ng in our day-to-day life, no? Computers and information systems. Ano po, siguro po communication. Like emails, katulad po nito ngayon. Yung sa MS Teams. Okay. Sige. How about Nick? Ano po sir, magiging mas efficient po yung mga ginagawa, accessible, ganun. How and why? Sige. Robic, baka matulungan mo sila. Sir, sorry, I have no idea po. Okay, sige. So, ito, no, computer and information system. Actually, yung cellphone pa lang natin, somehow we can consider it as our computer na rin naman eh, 'di ba? Kasi there is a processor, parang mini computer natin din siya, 'di ba? So, then information system usually there are a lot of systems that we are putting all the data, no, to make it as our information. So, kaya tulad niyan nung nabanggit nyo kanina na makakatulong siya in our day-to-day life kasi minsan tulad ng email, you do not need to you do not need to bring your personal computer
every day, no? Kung ano mo may kailangan ka i-extract ng data, no? And then nasa desktop mo siya. Hindi mo na kailangan i-ano yun eh. Hindi mo na siya kailangan idalhin, no? Halimbawa, nakamotor ka tapos dadala ka ng computer mo, no? Or ng desktop mo. So ngayon, just over the internet, no? Using the information systems, um, you're able to retrieve the data na kailangan mo. Di ba? Kahit nasaan ka, punta ka lang sa email mo. Kahit nasaan ka, halimbawa, nandito ka sa, nagbakasyon ka, pupunta kang Boracay, di ba? And then may nakalimutan ka, may email na isa-send sa inyo. Halimbawa, ako, no, meron akong i-email sa inyo. And then, may deadline nyo today. So, for example, meron ka ng information. Alam mo na yung sagot. And then, kaya lang, paano mo siya masasagot? Paano mo siya masasubmit? Nasa bakasyon ka. Diba? So, pero since using the email, no, that you can access through your mobile or your phone, definitely you can submit yung data na or information na isasend mo kay prof. Okay? Kaya, ayun yung one of the example why do we need to why computers and information system important to our daily life. Okay? And then the new era of marketing, no? For example, dun sa YouTube, no? So YouTube is a part as siguro naman lahat tayo dito pamilyar. Ano ba yung YouTube? Thumbs up nga dito guys kung sino yung hindi alam yung YouTube. Or thumbs up naman kung sino naman yung aware lahat kung ano yung YouTube. Yung paano ginagamit yung YouTube. Wala pa si Kate saka si Angela. Oh, sige. Kate, are you there na? Tama ba? Okay. Sige. So lahat naman alam, no? So sabi, no, ito daw yung mga corporations that are using YouTube to promote their products and services. Ibig sabihin, hindi sila ito yung mga ginagamit mostly ng mga companies na to promote yung mga products nila. Alam mo, Quicksilver, Ford Models. Ito, Ford Models, alam ko more on the modelings, University of Phoenix Online, and the Home Depot. Ito, hardware, and Nike Football. Okay? Puro YouTube yung ginagamit nilang platform. Okay? So bakit, no? Kasi mostly dito na tayo nanonood eh. So, kayo guys, no, siguro tanong natin si Nicole. Nicole, most of the time, ano yung mas nanonood ka? Sa YouTube ba or sa TV? I mean, TV, 'di ba meron tayong mga cable, meron tayong ng mga normal na pinapanood, alam mo, Channel 2, Channel 7, 'di ba? So, ano ba yung mas madalas natin pinapanood nowadays? Is it the YouTube or yung the normal TV? YouTube po. 'Di ba? Kasi yun doon tayo trend eh. Kasi most of the things that you're able to watch in the normal TV, usually nakikita natin sa YouTube. 'Di ba? Okay? Sige, next. Computer literacy and information literacy. So computer literacy, ito, alam ko naman, no, literacy when it comes dun sa computer, you are able you have your skills naman in using productivity software. Ikaw ba, Alessandra, ano yung pagka nag-open ka ng laptop mo or ng computer mo, ano yung usual na software that you are using? Aside sa Facebook, syempre, and YouTube.
Alessandra, you there? Hindi nawawala ka. O, ano yun? Gmail and Outlook. Okay. Sige. How about you, Margie? Ano yung usual na ginagamit mong application? Kung nagbubukas ka ng laptop mo. Netflix po. Netflix. Okay. How about you, Kate? FB and IG. Angela, ikaw. Angela? Sir, Facebook po. Sorry po. Facebook. Okay. Adrian, ikaw. Ano po, sir? Yung Facebook rin po, tsaka Excel. Okay, Excel. So, okay. That's a good one, no? Excel. Nick. Ano po, Spotify, gano'n. Spotify. Ikaw, Rovic. IG po, sir. IG. Okay. So, isa lang ata yung narinig ko na using yung platform na Excel, no? Or application na Excel. Yeah, but definitely, yun, no? Those are the productivity software. But most of the time, hindi rin naman natin masabi na hindi tayo maging proactive if we are using IG. Kasi minsan, we are also doing online selling using IG, using Facebook, no? Yeah, but the good example of productivity software is yung Excel. Yeah. So good answer tayo dun. Okay, information literacy, no? Understanding the role of information generating and using business intelligence, no? So, sino dito yung na familiar dun sa online selling? Or sino ba? Ano ba yung good example na? Sino dito yung, ayan, sino ba yung nag-online selling dito sa atin? Meron ba? Thumbs up nga tayo, guys. Online online. Ayan, si Adrian. Adrian, ikaw ba? Meron ka bang ginagamit na, kasi syempre pagka online selling, minsan, paano ka ba nag-i-inventory? Paano ba nakikita? Sino ba yung palaging umu-order sa akin? And then, kamusta ba yung sales ko? No, for the month of December. Tumaas ba siya o bumaba? No, so, meron ka bang ginagamit na platform to do that or you are using an Excel? Yun po, Excel po. Okay. Yun po yung usually po kaharap ko po palagi. Okay. So parang ang ginagawa mo is manual business intelligence, no? Tama ba? Parang ganun na. Oo. So yung business intelligence kasi usually ginagamit natin doon para makita natin yung katulad ng mga ginagawa ng mga YouTuber, yung mga vlogger. Diba, nakikita natin ilang bang views meron ako. And yun dun mga nanonood ng video ko, ilan dun yung subscriber ko and ilan dun yung hindi subscriber na nanonood nung video ko, no? So that you can see, kung paano mo i-market, no? Paano mo i-market yung yung mga vlogs mo. Okay? So, kasi we are usually dwelling with the numbers. Ibig sabihin, with yung numbers na yun, doon ka gagalaw eh. Parang isipin mo is, ay merong palang mga nanonood na hindi ko subscriber. No, dun sa kung ikaw ay vlogger, no. So, ang gagawin natin is parang ipo-promote mo every video, i-add mo dun sa video mo na
you're going to encourage yung mga viewers mo, lalo na hindi subscriber, na mag-hit o mag-subscribe. Diba? So, business intelligence can able to get it, no? Yung mga data na mga information na kailangan mo, no? Para ma-promote mo yung business mo. Okay? Sige. Next. Okay. Saan na tayo? Ayan, ito na-discuss ko na pala yung business intelligence, no? Ayan, no? Tulad yan, sabi dito, provides historical, current, and predictive views of business operations and environments, gives organization a competitive advantage in the market. Ibig sabihin ng competitive advantage kasi nakikita mo yung data mo eh. Nakikita mo yung kung ilan ba yung mga viewers mo, alin ba dun yung mas kailangan mong idagdag, no? Idagdag dun sa video mo, parang pag-i-encourage na pag-i-encourage sa kanila na mag-subscribe. O alin ba doon yung ano ba yung mga content, no? Halimbawa ako vlogger ako. Alin ba doon yung mga content ko na mataas yung views? No, baka doon ako laging mag-focus. Yung matataas yung views. O halimbawa, pagka yung mataas ng views mo bumaba. So, ibig sabihin baka sawa na yung mga tao. Diba? So, those are the things that you're going to find out, no, when you have or you are using a business intelligence. So sa ngayon, yung ginagawa ni Adrian, manual, no, more on the sales. Pero hindi mo pa nakikita, Adrian, yung ano kung hindi ka gumagamit nung any application or any tool na using a business intelligence, hindi mo nakikita kung sino ba yung mga market mo kung sino mga bumibili, ano bang profile nila, no? Hindi sino ba yung tumitingin sa dun sa mga items mo. Hindi mo siya nakikita tama ba? May bayad po kasi yung sa Facebook Insights Ayan. po. Parang Yan. may kailangan po subscription. Mahal din Yan. po kasi. Oo, no. So that's what you call the business intelligence. Tama ba? Okay? Tapa. Pero tingin mo kung we're going to subscribe on that, tingin mo malaking tulong siya? Opo, kasi parang sa Instagram po yung pag may professional mode, nakikita niyo po kung whether lalaki or babae yung nakakatingin ng story niyo or gaano po yung frequent na click dun sa profile niyo. So I think it will help every businessman po since alam niyo po yung target market and yung awareness po ng brand niyo. Correct. So alam mo kung paano ka gagalaw, paano mo i-market yung business mo. Tama. Na. So Yes po. malaking tulong sa ito if ever na mag-subscribe ka, ano? Tama ba? Opo. Ayan. So, intindihan ba natin guys kung may question tayo about the business intelligence? Thumbs up guys kung wala. Okay, sige. It seems wala namang question na. Alright. Ito, social network. Baka, ilan pa ba ito? Wait lang ha. Baka hanggang dito lang tayo sa... Baka hanggang dito lang tayo sa 9. Ito, dito tayo. Next. Social networking and vulnerability of personal information. So most of us, we are using a social network platform, no, or social media. No? So
tulad nung sabi nyo kanina, no, nung tinanong ko kayo, if you are using your laptop, what are the application that you are using? And what you mentioned is mostly IG, Facebook, Outlook, YouTube, Netflix, no? So, technically, meron tayong mga information na private information that we are uploading, no? Tulad ng birthday natin, no? Tulad ng name natin, middle name, last name, di ba? And then, we are also using yung passwords natin. So, ngayon, there are these informations are vulnerable. Ano ibig sabihin nun? Kasi this information are the one na can able to steal ng mga hackers. Diba? So, kaya napaka-importante na yung ano natin, yung mga information natin that we are uploading dapat secured, no? Kaya importante na meron tayong mga kung titingnan natin, meron tayong HTTPS, no? Dapat secured. Ibig sabihin kasi ng HTTPS, this is the most secured. Yan, no? Pagka meron kayong merong padlock, no, na logo. So wag kayong magpunta dun sa website na walang HTTPS, na HTTP lang gamit kasi this is less secured. Okay? That one of the tip, no? You can able to consider most of the time pagka nagba-browse tayo over the internet. Na? So, to reduce risk and improve the privacy of your personal information, consider the following. No? Kailangan natin i-consider itong mga to. So, okay, sige, isa-isahin natin. Nick, can you read the item number 1 and explain? Ano ba yung, and give an example. Always use the privacy controls offered by the social networking sites. Okay, so what does it mean? Ano po, wala pong idea doon sa privacy control po. Sige. Siguro po Okay, go ahead. iwas po na pagpunta ng mga di po secured na sites. Parang gano'n. I think that is a different one. Angela, can you explain kung ano yung item number 1? Bale, hindi ko po sure, pero yung bawat site po kasi is meron po silang privacy controls na recommended. So, dapat ma-follow po yun. Yeah, that's correct. No? Usually, di ba, pag meron yung Facebook, meron yung YouTube, may mga they are offering a privacy controls, no? Or recommending a privacy controls na ito dapat yung ginagawa natin. Tulad nun, sa social media, sa Facebook, minsan kahit hindi mo friend can able to see yung mga information mo. So ngayon, nagkaroon sila ng mga profile lock. Diba? Na even features you can able to click. Diba? So that's one of the privacy controls that they are offering. No? So, sige, next tayo. Item number 2, Rovic. And give me an example. Use long passwords. I think, sir, kunyari lang po sa first time na gagawa ng account, may mga recommended na password yung
social media platform na yun na kunyari mag-use ng capital letters or numbers or symbols po. Tapos i-indicate niya if weak or strong yung password. Yeah, that's correct. Usually yung mga alphanumeric, di ba? Yung mga special characters, usually ginagamit na, they are recommending as well. Okay? And then next, for the item number 3, Margie. So, and explain what would be the item number 3. Do not post a phone number or a full address. So, tingin mo, why? Kasi po usually yung lalo na po dun sa phone number kasi naka-connect po siya sa iba't ibang account, so may possible po siyang ma-hack kapag po yung phone number, and baka po mamaya gamitin kung saan-saan. Then yung sa full address din po, minsan po pag na-expose, bigla-bigla pong may dadating na parcel na kailangan po or kaya pwede pong may masasamang loob na mag-interest po. Since alam yung address, kayo po yung maging target. Ganun. Yes, that's correct. Thank you. For the item number 4, Kate? Do not post children's name. Okay, Okay. sabihin natin mga kapatid mo. Halimbawa, ganon. Para po, parang, kunyari, may mga possible threats, kunyari, pwede po nilang gamitin yung children as a threat po na kunyari, nasa kanila po yung bata, ganon. So, ayun, para rin po iwas sa mga hacker and sa mga masasamang tao sa kunyari mga pedophile po, ganon. Yun. Para lang po din ma-protect yung information ng mga bata. So, iwasan na lang din po yun. Yeah, correct. Thank you, Kate. For the next, Adrian. So, why do you Do not think be this is important? specific when posting information about vacation or business trip. This could be a potential threat po, especially sa mga unoccupied homes. Pwede ka pong pasukin doon if yung information nyo po about your trips is readily available. Then yung business trips naman rin po, I think pwede po siya maging vulnerable po na information, especially sa mga competitors nyo po. Mag-take advantage po sila sa mga times na wala kayo or sa mga times na pupuntahan nyo po. May possible po silang gawing changes po sa plan sila para ma-over basta po parang mas mahigitan nila kayo. Yun po. Okay, so that's a good answer, no? Even halimbawa tayo, 'di ba? Punta tayo ng halimbawa meron tayong trip outside the country. And then meron doon sa bahay nyo, usually halimbawa walang tao, no? So they are the goons able to find na ay walang tao dito sa ganito kasi nasa business trip. So pwedeng there is a theft, no, na punta dun sa bahay nyo and also get kung ano yung mga things na meron tayo o pumasok dun sa loob ng bahay natin. Okay? Business trips, no? Tulad nun, nung nabanggit mo, no, meron tayong may mga conferences and then nakita yun nung ano natin, ng competitor natin, no? And then pwedeng mag-isip sila ng idea na meron silang someone na pupuntahin doon to steal information that we are discussing on that event, no? So that they can also use as the baseline kung ano ba yung pwede nilang i-improve para mas mahigitan, no? Tama yung sabi ni Adrian, mahigitan. Paano ba sila nagpapatakbo ng business nila or nung competitor. Okay?
So next is the beginning transaction, or the beginning of the TPS, or what you would call the transaction processing systems. No? So si TPS daw usually focus on the data and processing, cost reduction, operations repetitive, and human involvement is minimal. Oh. So bakit? No? Kasi bigay, ano muna natin, no? I did some research, no, about dun sa ano ba yung TPS na tinatawag, no, or transaction processing system. So ito daw is a transaction processing system, is a data of type of data management, information processing software used used during a business transaction to manage the collection of retrieval of both consumer and business data. So tulad nung business ni Adrian, ano ba yung business mo? Online, ano yan? Ano yung mga sinisell mo doon sa business mo? Marami po iba-iba. Depende po sa trend or kung ano pong kaya kong kunin. But Sige, bigyan mo yung mo po, kami ng example. ano po, like, crochet po, ngayon po. Ano na, sorry? Crochet stuff po. Sorry, hindi ako. Can you also try to send some picture? Dito lang, dito sa chat, para lang mas ma-appreciate namin. Wait lang po. Hindi ako masyado familiar doon eh. Wait lang, sir. Sige lang. Take your time. Ganyan po, sir. May tsura niyan. Ano ba to? Food ba to? Ay, hindi po, parang, po siya. Crochet po, parang customized po siya from yarns then specific paano po. Okay. Parang ito yung, labubo ba yun? Parang ganun yung mga tsura no? Opo. O Siguro somehow, po. relative na. Kasi parang, ayan Anyway, yeah. So, ito yung mga usual na binibenta mo, no? And, kaya ako natanong yon, no? Kasi, asan ba tayo? Ayan. So, di ba, napag-usapan natin yung BI kanina, no? Meron kang mga transaction dito. Pagka yung ginamit natin yung transaction processing systems. Ngayon, meron kang information pero hindi siya automated. No? Hindi siya, pag may nag-order sa'yo, may mag-message lang sa'yo, then andun lang yung record mo. Pero, if we're going to use yung transaction processing systems, all of the transaction, we're able to get, no? From time to time. Halimbawa, sa online, sa Lazada or sa Shopee, nag-ano tayo, no? Nag-place tayo ng order. No? Makikita natin doon kung ilang beses nag-place ng order si Aaron o si Adrian pala, si Adrian, for the month of December. Diba? So, that's the data collection and processing, diba? So that is one of the part or kind of the TPS. Then cost reduction. So bakit nasabi natin cost reduction? Kasi unang-una, hindi mo na kailangan mag-hire ng isang tao. Right? Adrian, di ba? Ang daming pagka meron kang business, usually pagka wala kang any systems, kailangan mo siyang i-track, no? Using manually. Tulad doon, you are using an Excel. So
yung mga kailangan parang ikaw yung nagtatrabaho nito eh. No? Pero technically pag dumami pa ng dumami yung mga yung ano mo, yung dumami ng dumami yung client mo, definitely kakailanganin mo ng isa pang ng katulong, no? Para tumulong sa para mag-inventory ng mga items mo. Tama ba? Yes po. Oo. So kaya siya sinabi na cost reduction. Kasi if you are using a TPS, no, or mga transaction processing system, you do not need to hire. Kasi pagka meron ka nito, kailangan mo pa ba mag-hire? Tama, Adrian? Kailangan mo pa ba mag-hire kung meron ka nito? Kung meron ka TPS pala. I guess po hindi na po. Hindi na. Kasi yung information na kailangan mo is can able to provide by the DPS. Okay. Guys, let me know kung meron kayong question or kung naiintindihan nyo. Please hit thumbs up guys kung naiintindihan nila. Hindi discuss natin. Dalawa lang nakakaintindi? Okay. Leonard, you just joined late, no? Tama ba? Sorry, we cannot hear you. Hello, hello. Yeah. You just joined Yes, late. sir. Okay. Sige. Anyway, so next would be operations repetitive, 'di ba? Yung usually paulit-ulit lang yung ginagawa natin, Adrian, no? Doon sa business mo, magpo-post ka sa marketplace, tapos may mag-order sa'yo, tapos isusulat mo or ilalagay mo doon sa tracker mo. Paulit-ulit lang, 'di ba? Minsan dumadami lang siya pagka dagsa yung order sa'yo. Pero paulit-ulit lang yung ginagawa mo, no? And then human involvement is minimal. So, paano natin nasabi na human involvement is minimal? Kasi once na meron kang TPS, it can record all the information na kailangan mo. Kung magkano yung binayad sa'yo. Minsan, meron din na automatic na makukuha mo na lang dun sa pag nagbayad sa'yo, pag nagbayad sa'yo through online, makikita mo na lang, ito yung mga orders na kailangan mong i-ship. Yun lang. Tapos, you just need to verify lang naman with your account, no? If with your bank account or with your GCash whether confirm ba talaga na nagbayad sila, no? Siguro yun lang yung pinaka involvement human involvement na kailangan mo, verification. Pero minsan nga meron din mga business intelligence na makikita mo sino ba yung confirm na na-receive mo dun sa bank account yung payment, no? So that is also part of the TPS or transaction processing system. Okay. Any question, guys, before we proceed with the next one? None? Okay, next. Management information systems, no? Sige. Can you read this, Leonard? Yung first item. Ito. And give and also try to explain in your own idea. Leonard, you there? Can you hear me? Hello. Good morning. Yeah, can you read this and also give an quick quick explanation. Ito. Read and quick explanation. Management information system.
Organized integration of hardware and software technologies, data, processes, and human elements. Designed to produce timely, integrated, relevant, accurate, and useful information for decision-making purposes. So, can you explain nga siya kung bakit natin nasabi na organized integration of hardware and software yung management information system? Ano siya, sir? Parang naisip ko parang Excel na data siya, sir. Parang Okay. ganun. That would be the software, but how about the hardware? Hindi ko lang po sure, sir. Sige. Okay, tulungan kita. So, di ba pag nasa ano tayo, papasok tayo sa isang company. Di ba meron silang, nagtatap sila ng ID. Di ba tayo, di ba dito na lang para sa school. Di ba nagtatap ka ng ID pag papasok ka dito sa Malayan. Tama ba? Yes, sir. Okay. So, ayun, tapos, that would be the hardware. No? Meron yung ID natin is part of the hardware, and also meron tayong nagka-capture, no? Pag giniscan natin, no, kina-capture niya yung information natin, then di-display niya sa screen. No? And then dun sa software naman, data processes and human elements. Siguro there is a possibility, no, o baka hindi lang din kayo familiar, na pwede nating i-retrieve yung mga log-in and log-out natin, no? Dito sa school. Halimbawa, ay kailan ba huling pumasok si Leonard, no? Ay huling pumasok 'yan nung December 19, tas umuwi siya ng December 19, pumasok siya ng 8 AM, then umuwi siya ng 12 PM. December 19 din. So, ayun, all the data should be stored dun sa MIS, no? Tapos, designed to produce timely, integrated, relevant, accurate, and useful information for any decision-making purposes. For example naman, no, si Leonard, for example, nagtatrabaho siya dito kay Malaya, no? Tapos sabi ni Leonard, ay, pumasok ako ng ganyang araw, December 19. Pumasok ako ng 8:00 ng umaga, then nag-out ako ng 5 PM. Pero dun sa actual na nakuhang information dun sa system is hanggang 12 PM lang. Sabi ni Leonard, dapat ba dun sa sweldo ko dapat aabot ako ng 5 PM. Dapat full day, hindi dapat half day. Pero kung ano yung justification ni Leonard, di ba? Parang, kasi yun yung pagkakatanda ko. Pero doon sa decision making, si payroll, paano niya sasabihin na, ay hindi pumasok hindi until 5 PM si Leonard, until 12 lang siya. Kasi ito lang yung na-capture. No? So, pwedeng tignan yun sa CCTV. And then, that's the time that they are able to provide decision making. No? Kung magkano ba ipapasweldo natin kay Leonard, whether full day ba siya or half day. Kasi kung wala tayong MIS or information systems, definitely, wala tayong data na ipapakita kay Leonard. Ay, Leonard, gantong oras ka lang pumasok tapos nag-out ka ng 12. So, dapat half day ka lang, hindi ka dapat whole day. Nagrereklamo daw si Leonard na, hindi, whole day ako yan eh. Whole day ako nung time eh. Yung pala, nakalimutan lang niya. No? So, that is the, one of the good example, bakit importante yung management information system. No? Related din to sa payroll. Okay? And other matters pa na pwede natin i-include. No, marami pang example.
No, pero yung binigay ko lang is one of the good example na we can relate. Okay? So include hardware components tulad doon yung yung nabanggit ko kanina yung nagka-capture yung ID natin is one of the hardware components kasi may chip yung ID natin, di ba? Tapos meron tayong nagka-capture ng time in and time out. No? So MIS software. So, integrated din yan dun sa software na bawa yung time in and time out, makikita natin. Okay, ito yung mga pinasok ni Leonard for the month of December. And then, andun din mga processes. Halimbawa, pagpaprocess na halimbawa dun sa mga payroll system natin, ipaprocess niya na, ay, ito gantong araw, so equivalent nito gantong amount para dun sa sweldo ni Leonard. So, ganun siya. Any question, guys? Yeah, if you don't have any question, raise the click thumbs up nga, guys. Naintindihan naman? Okay, do not hesitate to ask question kung hindi malinaw. Okay. Sige. So design continuation ng management information system. So designing an MIS, we have to define ano ba yung objective, ano ba yung collect and analyze data, ano ba yung mga i-analyze natin in the future. No, ano ba yung mga objective natin? Bakit natin kailangan yung MIS? No, provide information in useful format. Ano ba yung mga format na kailangan natin? Bawa, yung mag-export tayo into Excel, ano ba yung mga format na kailangan natin i-consider? Okay? So, dito sa item number 1, tingin mo, Kate, bakit natin kailangan i-define yung objective if we are designing an MIS? Para po, alam mo yung kung ano yung mga kailangan mo pong gawin. Like, yung ano po yung goal nyo para dun sa isang project, ganun. Okay? Sige. Margie, can you answer the same question? Why do we need to define objectives? Siguro po para malinaw po kung para saan po yung gagawin po. Yeah, tama naman yung sagot niyo pareho, no? I-define natin yung objectives para ano ba yung goal natin, no? And first, bakit ba natin kailangan? Ano ba yung reason why we are defining our objective, no? So yun yung mga kailangan natin i-consider para magkaroon ano ba yung mga problem na kailangan natin i-fix pagka nagde-define tayo ng mga objectives natin. Kasi lagi merong problem 'yon, no? Halimbawa, yung time in and time out, yung nakwento ko doon kay Leonard. Na example natin kay Leonard kanina, 'di ba? So laging halimbawa for example lang si Leonard is laging nag-a-ask ng, ay bakit pagkakatanda ko gantong oras ako nag-out, no? Pero doon sa system 12 lang. So that is one of the problem that we're going to address, no? And then next is collect and analyze data. So usually ito yung pagka nagde-design tayo ng information system is laging dapat collecting and analyzing ang data na kailangan natin, no? And also to provide information in a useful format. Ano ba yung format ano ba yung hindi naman natin lahat kailangan pag nag-export tayo ng information, hindi naman, or ng data or ng report, hindi natin kailangan lahat ng information dun sa database, no? Dapat alin doon yung mga important item na kailangan lang natin na i-produce. For example lang, meron tayong sa payroll. Halimbawa, makikita dun sa business ni Adrian, gusto niya makita niya yung magkano ba yung net niya. Paano ba yung computation ng net na
sales niya, no? And yung gross niya. Alam mo, yun lang yung gusto niya makita. Hindi na niya kailangan, hindi na lahat ng information doon, hindi na niya kailangan i-extract isa-isa. Kasi sa dami ng information doon, hindi naman kailangan mo na eliminate kung ano lang yung kailangan mo. Okay? So next will be used in both the private and public sector. So ginagamit to ng government and also mga private private sector tulad nung sa hospital, almost the same lang din naman yung mga information na we are using, di ba? Then next is the many organization use information system to gain a competitive advantage. So bakit natin kailangan yung mga information systems na yun? No. Again, we are able to discuss na rin naman kanina na we are using yung information yung mga information na yun doon sa systems natin para we can able to know what would be our next step, whether kailangan ba natin mag-market, no, mag-market ng mas marami, or alin ba yung sa tingin natin mababa yung mga sales natin, tulad nung kay Adrian, no? Adrian, makikita, tama ba Adrian, makikita, ma-analyze mo alin ba dun sa mga binebenta mong items yung mabili and hindi nabibili. Tama ba? Opo, sir. Ayan. So, ikaw, alam mo kung alin pa yung magi-stock ka ng marami, di ba? Hindi yung alam mo na hindi siya mabenta, magi-stock ka pa ng marami, malulugi ka naman. Kasi parang hindi iikot yung money mo about that. Tama ba? Tama ba yung mindset natin? Yes po, sir. Okay, sige. Alright. Yeah, I think that's all for today. No? Kasi this would be our first day pa lang naman. Pero at least you have the quick overview what we're going to discuss for the next weeks. No, that would be one of the item for the module 1. No, so for siguro I will be giving you a maybe siguro short exercises to for before we end yung next meeting natin, para at least we're able to check yung mga knowledge that we have so far. Pero mostly alam ko naman na we are business minded here, no, and usually we just need to align lang din naman. Ito more on the parang automation lang din na this is a systematized, no, so we just need to relate lang din naman yung mga ginagawa natin manually, convert lang natin to the information system or management information system. Okay, so is there any question, guys, before we wrap up? Nick, Robic, Margie, Kate, Angela, Adrian, Leonard, Alessandra. Is there any question? None so far. Wala na po, sir. Okay, so right, if you don't have any question, maybe we can call it a day. Thank you so much and see you on the next meeting. Thank you. Thank you po. Thank you po, Bye. sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir.